Today is Sunday, November 26, 2023. I-chart natin si Alter, Arit, SGP at DD. Tara! Unahin natin pag-aralan si Alter. Kung pagmamasdan natin tong chart niya, hindi ganun kaganda yung pinapakita niyang galawan. Dito kasi sa weekly chart, downtrend pa rin itong si Alter dahil patuloy itong bumubuo ng lower lows and lower highs, which is not good. I-label natin to as lower low, tapos dito naman lower high, tapos dito lower low, tapos ito naman lower high. So yan, siguro maglagay tayo ng support sa 0.75. So yan, support. Pero itong support na to hindi ko mako-consider as strong support. Weak support lang siya na madaling mabutas. I-zoom lang natin, no. Kung pagmamasdan kasi natin tong last candle, mukhang may continuation pa yung downside. So probably bubuo ito ng panibagong lower low. Kaya sa ngayon, hindi pa advisable pumasok sa Alter. Pero of course, may mga short-term bounces naman yan. Pero kung risk-reward kasi ang pag-uusapan, high ang risk at low ang reward. Next is Arit. Dito sa weekly chart, mapapansin natin na nasa downtrend pa rin si Arit, no? Patuloy kasi itong bumubuo ng lower lows and lower highs. At ngayon ay bumuo ulit siya ng panibagong lower low dahil binasag ng candle na ito yung previous lower low. We can consider this as a breakdown. Supported kasi siya ng malaking volume. Kung magbe-base tayo sa market phases, nasa markdown phase pa si Arit. To be specific, probably andito sa baba ng redistribution area. So may bababa pa talaga tong si Arit. Sa ngayon, hindi pa advisable pumasok. Especially kung mid to long term trader ka dahil sa risk reward ratio. Mas mataas kasi ang risk compare sa reward. At upon checking, ex-date na pala nito ulit sa November 30. Check natin yung records ng dividends at base dito 4 na beses na nagbibigay ng dividends si Arit per year. At kung papansin natin, patas ng patas yung cash dividends, which is good naman, no? Ang problema lang dito sa Arit, downtrend yung chart niya. Try natin mag-sample kung kaya ngang i-cover up ng dividends yung paper loss. For example, bumili si trader sa price na 35 pesos at ang binili niyang shares ay 1,000 shares at ito ay nagkakalaga ng 35,103 pesos. At ngayon ang current price ni Arit ay 29.20, kaya ang paper loss niya as of now is negative 6,164, or kung sa percentage is negative 17%. Let's assume na 1,000 shares lang yung binili ni trader, hindi na siya nag-average down or nag-add ng shares. Unang bigayan ni Arit is 0.52 per share. Second is 0.52 ulit. Yung third is 0.53 per share. Yung panguli is 0.55 per share. So, may deduction kasi yan ng 10%. Kaya 468, 468, 477, 495. Ang total na marireceive niya ay 1,908 pesos na cash dividends, no? Tapos kung i-deduct natin yung paper loss na 6,164, ang magiging damage na lang niya if in case, no, 4,256. So, parang na-cover up at least yung 30% ng paper loss.
Kaya mas better pa rin talaga pag nag-combine yung gain mo sa price appreciation at dividends. Kasi kung nagdi-depreciate yung price, loss ka pa rin unless hawak mo siya hanggang mag-reversal at maging uptrend ulit yung stock na yon. Yun nga lang, merong loss opportunity. Hindi mo na mababalik yung time na nasayang, no? And stressful kasi kung pabagsak yung price, kaya importante din talaga yung timing sa pagbili. Next is SGP. Dito sa weekly chart, makikita natin na downtrend pa rin siya at bumubuo siya ng lower lows and lower highs, which is not good. Tapos ito ay label natin to as a lower low. Yun nga lang, nilagyan ko muna ng question mark kasi wala pang assurance kung magbabounce na para mag-create ng lower high. Sa palagay ko, may chance na mag-hold yung price temporary dahil sa hammer candle na to. Probably magkaroon ng consolidation sa part na to. Kung mid to long term trader ka, hindi pa advisable pumasok kay SGP. I think the risk is greater than the reward. Risk is high, reward is low as of the moment. Pero kung short term naman, I think may mga short term bounces naman si SGP. Yun nga lang, risky siya i-trade. Mas maganda kung magpakita si SGP ng at least lower high para magkaroon tayo ng reason to buy. Kasi sa ngayon, as a conservative trader, no, wala pa akong makitang or mahanap na possible safe entry. Okay, next si Double Dragon. Dito sa monthly time frame, makikita natin na nasa downtrend pa rin siya. Pero may possibility na nagko-concern na ito. Kung magbe-base tayo sa market phases, probably nasa accumulation stage na CDD. And may potential na mag-reverse na yung trend niya. Kung risk reward ang pag-uusapan, I think low risk na CDD. Pero kung titingnan natin, no, mukhang untog tong DD sa blue na moving average. Kaya maiging bantayan to. Baka bumalik kasi to sa support. Dito banda sa area na to. So yan. Pero I think I might consider DD na i-trade since the risk is low naman. Siguro if in case, no, I think pwede naman mag-test buy muna para kung bumaba man makapag-average down pa.